Sa last vlog po natin, nagkaroon tayo ng mga story time regarding immigration horror stories. So if di pa po ninyo napapanood, nasa channel po natin to. At yun po yung pinakaunang content po natin. So today naman guys, pag-uusapan natin yung isa sa nakaka-disappoint na experience ng mga fellow biyaheros and biyaheras na alike. So, ito guys yung about flight cancellations. Okay, so today, pag-uusapan po natin kung ano yung dapat natin gawin. Ito po kasi guys, experience po natin to mismo last night. So, kitang-kita po sa mga mata natin na puyat tayo. And yes, na-cancel po yung flight natin kagabi mismo, kagabi lang. At ito po, story time po tayo. So, nabanggit ko po doon sa unang vlog po natin na meron tayong upcoming trip to a Southeast Asian country na first time kong pupuntahan. First time po nating pupuntahan and excited po ako sa trip na to. At sabihin ko na guys, bali ito po sa Vietnam. Papunta po sana tayo sa Vietnam, specifically sa Hanoi and Sapa. So, last night, around 12 midnight, nag-start na po tayo mag-prepare for departure galing dito sa Quezon City. So guys, taga Quezon City po ako At after ko pong mag-shower, nag-check po ako ng phone at nakita ko po yung update from Facebook page ng Cebu Pacific. So nakita ko na canceled yung flight namin going to Vietnam. And guys, to tell you, it crushed me. So nung nakita ko na canceled yung flight, normally guys, syempre, obviously, nakaramdam po tayo ng mixed emotions. So, I felt sad. Kasi po, nakaplan na po lahat ng mga gagawin natin na mga activities pagdating sa Hanoi, which is, for coffee titos like me, excited ako mag-cafe hopping, mag-try ng egg coffee, mag-try ng authentic buncha. Nagutom tuloy ako. Saka makaakyat sa Fancy Pan. And guys, Fancy Pan yung highest peak ng buong Indochina. So, ang ganda sana ng plano natin guys. Iko-content ko sana to, pero yun nga, na-cancel po yung flight natin. And guys, normal lang naman po na makaramdam tayo ng disappointment. Malungkot kasi syempre lumipad kasama ni Typhoon Christine yung mga plano, yung gastos sa mga reservations, especially dun po sa mga non-refundable activities na nabook natin. So, sabi ko kanina, mixed emotions. So, malungkot. Pero at the same time, guys, nakaramdam ako ng sense of relief na na-cancel yung flight. Bakit? Kasi po, kagabi yung peak ng Typhoon Christine. So, para sa akin, okay na din po na safe tayo. At kudos po pala sa Cebu Pacific Airlines for announcing the cancellation 6 hours before the flight. So, nape-prepare pa lang po tayo na umalis dito sa bahay. And then, nag-cancel na po ang Cebu Pacific. At nasobra rin po kasi ng lakas ng ulan kagabi. At kaya ako nung sabi na nakaramdam ako ng relief kahit papaano, na-cancel din yung flight. So guys, ngayon naman, pag-uusapan natin ano po ba yung mga dapat gawin kapag canceled ng flight at mismong airline company ang nag-cancel ng flight. Airline yung nag-cancel ng flight at dahil ito sa inclement weather. So, dahil kay Typhoon Christine kagabi or kanina lang. At aminin natin guys na nakakatakot naman talagang lumipad kapag ganun kasama yung panahon. Kahit ako guys, ayoko rin naman talaga na ganun yung situation. Okay? Kasi nakakatakot, magiging bumpy sigurado yung flight. At ganun, ano po ba yung mga dapat nating gawin kapag na-cancel yung flight natin?
So, number one, guys, is manage your emotions, okay? Very important to. Keep your cool. Bago tayo magwala, bago tayo sumigaw sa customer service, bago tayo mang-away ng airport personnel, take deep breaths and acknowledge the situation. Intindihin po natin yung situation. Bakit nangyari to? Hindi naman po nila kasalanan na na-cancel yung flight natin. So, okay lang po malungkot tayo. Okay lang pong ma-disappoint. Pero guys, wag po tayong mag-stay sa emotion state na yun. Okay? Valid yung mga emotions natin, but we should not stay there. What we need to do is take deep breaths, kumalma, kasi kailangan, may mga bigger fights pa tayo na pagdadaanan. Okay? Which is, before pala guys, at least know your rights as a passenger. Okay? Contact customer support. So, if nasa airport na po kayo, may mga on-site customer support po yung mga airlines natin. And may iba tayong other contact options, like kung nasa bahay po tayo, through chat support or through their phone number. And also email. Pero guys, curious lang ako. May mga nag-i-email pa ba sa customer support kung very urgent yung matter, yung problema natin? So curious lang ako guys. Comment kayo below kung ginagamit nyo pang option yung mag-i-email, magta-type ng mahaba on the spot, like or urgent, okay? So, curious lang ako kung ginagawa niyo pa yun. Kasi kung ako, diretso na akong tatawag or chat support. Sa akin lang naman yun, guys. So, again, airlines should be doing the following. So, bare minimum, at least bare minimum dapat meron po sila nito. So, dapat meron pong rebooking ang airline sa next available flight without added charges. Option for a full refund. But normally guys, for a refund, it would take 7 to 10 working days. Okay? At sana may option din ang mga airline na magkaroon ng travel vouchers. At also, kung on-site na kayo, nasa airport kayo, kung naka-check-in na pala kayo, especially naka-check-in na kayo. Kasi guys, may mga kasama po kami na nakatawid na ng immigration. Chine-check ko yung group chat namin. Nasa boarding gate na nga sila actually nung nag-cancel yung flight. So, sana nagpo-provide din ng airlines ng mga meals, hotel accommodations. And unfortunately, hindi ko narinig na nagawa yon sa mga kasama naming nasa airport. So, sana airline yung nag-i-initiative, okay? And, yun nga guys, pinaka-importante na ma-manage natin yung emotion natin guys. Kasi ang hirap po na napapangunahan tayo ng galit, ng lungkot. Hindi po para tayong napaparalyze yung katawan natin. At hindi natin alam kung tama ba or hindi yung nagagawa natin. Kung sino-sino yung nasisisi natin, kung sino na yung nabubulyawan or nasisigawan. Take deep breaths. It's very, very important. Sa situation po namin, rebooking via the next available or best available dates ang pinili namin. Pero hindi po yung soonest na flight na available kasi peak season po ngayon. Until next week. Actually, mas peak pa nga next week dahil undas. At may mga kailangan po kami na ayusin, especially yung mga hotel reservations, mga booked activities. Hindi pa po namin naaayos yun. For now, at least, alam namin na kung sa flight, madali pong ayusin yun kasi makukuha namin yung, as long as may available po na flights papunta sa Hanoi, madali na po yun. So, ayusin lang po namin yung hotel and activities, makaka-push through na po tayo. So, and guys, one thing is for sure, tutuloy po tayo sa ating biyahe. Yes, and very soon makakapanood po tayo ng very informative, immersive na travel content sa channel natin. So guys, as a new content creator, I can guarantee you na hindi tayo sponsored ng mga travel agencies, ng mga booking apps. Kaya yung mga magiging travel contents natin, raw
concise, precise yung reviews, comments natin sa mga pupuntahan. So, iba pong atake ang gagawin natin dun, guys. I can assure you that. And on the spot, sasabihin ko kung recommended siya or hindi. At kung masaya naman siya, worth yung experience, asahan nyo, I will rave about it and encourage you to try it, guys. So, yun. Going back sa topic natin about flight cancellations, part po natin as customers or as passengers na dapat prepared din po tayo sa mga circumstances na hindi natin kontrolado. So, importante po na meron tayong travel insurance bago tayo umalis, especially international trips. Hindi natin hawak yung situation, guys, eh. So, very important at basahin po natin yung mga coverages ng insurance na to. So, personally, guys, wala po akong marirecommend na travel insurance sa inyo. At tayo po, kumuha lang po tayo sa... ako kasi, kinukuha ko yung travel insurance na ino-offer ng GCash or yung meron po sa GCash kasi mabilis na po yun eh. And very affordable. And also, basahin niyo po yung mga coverages kung kasama ang canceled flights, sickness, accidents kasi important detail po yun. At napaka-accessible din po nito, guys. So, hanapin niyo lang po yung GCash. Hanapin nyo lang po siya sa GCash or yung insurance tab sa GCash app ninyo at mahahanap nyo na po yung sa travel insurance option na nandun. So yun na nga, guys. Guys, kung nakaabot po kayo sa part na to ng video, thank you very much po and please subscribe po sa channel ko kasi marami pa po tayong pag-uusapan. In fact, next vlog po natin, pag-uusapan po natin yung visa application tip or mga tips po. Specifically for South Korea, yes. Guys, comment naman kayo below kung may mga questions kayo about visa application sa South Korea, lalo-lalo na po kung mga tourist kayo. Pag-uusapan po natin yung next vlog. Also, kung experience nyo rin na magkaroon ng flight cancellations, ouch, like me, comment down below at pag-usapan po natin yan, okay? Again, thank you very much. See you on my next vlog.